Kamusta naman kamo mga kabyanan? Ari naman kataliwat na kabalik sa inyong mga panimalay. Kung diin man kamo subong, pero dala niyo yung mga gadgets, ang inyong cellphone, tablet, computer, then pwede kita maka hinunanon sa sininaman nga tion sa aton pagpadayon sa book study diri sa book of Ephesians. Naging surat ni Apostol Pablo. Aton natunan sa nagligad ang handom kag pangamuyo ni Apostol Pablo para sa mga tumulo sa Efesos. Which I believe, amo man nagyapon ang handom ni Apostol Pablo, kag dapat mangin handom sa mga leaders, sa mga pastors, sa mga tumuluo. Actually, importante sa mga churches, actually nga magtubo ang mga tumuluo, kag may kabakod sa pagpadayon sa pag-alagad, kay kabalo kita nga hindi mahapos actually ang pag-alagad sa Ginoo eh. Kay mayaw lang tani kunula tabla sang kaaway no nga si Satanas nga kunula lang siya naga-intra pero panon dumunta nga the more nga nagatutom kita kag ang aton kabuhi ginakomit naton sa Ginoo, the more man na nga tutukan man kita ni Satanas. Kasi siyempre sa simpleng istorya nga alagson ka biyan ni Satanas kung backslider ka o kung wala ka man balaya nag-involve sa ministry. Hindi na yan maglingin ang ulo ni Satanas sa imo kay siguro masiling siya nga ati miguhay taya, no? Tipo ng balon niya. Kung vibes ka mo yan ni Satan, hindi naman na siya mister pa nga magpalibog sa imo no? Pero ang ginapalibugan ni Satan nga nagasakit ang ulo niya kung paano niya tumbahon ang mga matutom nga Kristohanon. Amo ganin ako na-notice yung pagsulat ni Apostol Pablo diri sa Ephesians nga ginpadalaya ini sa mga saints kag to the faithful ones in Ephesus. So kung natawon mong katuyuan ni Pablo kung sino yan ginpadala, una sa mga tumuluogid, sa mga redeemed, no, sa mga ginakabig nga mga saints. Kaya ti amo na yang natun-an ta, no, nga ang saints ya niya na-refer sa mga nagkalamatay nga maayo nga tao nga makahimo milagro nga mga pangamuyuan mo. Ang saints ya, ang usage ni sa Bible, ang mga believers, ang mga redeemed. Ti ini nga book ginsulat gid ya ni Apostol Pablo sa mga believers sa Ephesus, pag hindi lang sa mga believers kundi sa mga matutom. Kay as I said no, nga the more nga magkabuhi ka, in fact ginhambalan ni Apostol Pablo kay Timothy, the more that we live godly in Christ Jesus, we will suffer persecution. But ang balon nga the more nga nagatutom kita sa Ginoo, nagabugat man ang ginahimo sang kaaway. For example, no, kung hindi kaya matutom nga Kristohanon, daw wala mangurus ang demonyo nga mabantay sa imo kay vibes mo na si Satanas mo. Pero kung matutom ka, tutukan ka gidna sang mga demonyo kag i-discourage, himuan sa tanan na lang nga mga pamaagi nga mga maguntat ka sa pag-alagad sa Ginoo. Actually, bisan si Satan kabalo na siya hindi na makuha sa imo ang kaluwasan kay bangod nga ang naangkon mo eternal life. Di mo nag-isano nga gamiton pa ni Satanas gani iban nga mga manugwali nga i-discourage ka nga madula pa ng kaluwasan mo. Di ila man na iya opinion pero ang Bible nagasiling niya kag I would like to remind you nga ang nabaton taya sa ginbaton sa Kristo Jesus is eternal life. Inibla mo ng gift of God, Romans 6:23. For the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord. 1 John chapter 5 verse 11 to 13 nga ang pamatuod sang Dios nga naghatag siya sa aton sang eternal life kag ara na kay Jesus Christ. Kung ginbaton mo si Christ, may eternal life ka. Kung wala mo siya ginbaton, tiway man. Kag sulat ni John to make us sure that we have eternal life. Ti hindi na naya makuha ni Satanas kay wala sa makautod dia sang eternal life kay eternal mo. Kung madula ang imo nga kaluwasan, it means nadula man ang imo eternal life. Ti hindi guro eternal life ang nabaton mo no. Ti amo na nga damo sang maga-discourage sa imo, tinguhaan ni Satanas nga kung hindi man niya ikaw madala sa impyerno kay ti tumuluo ka mo. You have eternal life, you will be with God forever. Tinguhaan niya nga gubaon lang kabuhi mo para hindi ka sagad wali kag palapnag sa mayong balita sa atong Kristo. Tiyan mo na nakatabo na sa ako, no? Kung imo lang tawon ang mga trials, persecutions ang ginahimo ni Satan to discourage me, pero dalayawon ng Ginoo, kaya tiyan mo na lang natunan tadi, no? Nga ang pangamuyo ni Apostol Pablo, kag we will review that. Number 1, ang prayer ni Apostol Paul, kaya nga, the Lord will grant us, no? According to His riches and glory, to be strengthened with might in His Spirit, by His Spirit in the inner man.
nga magbakod di kita, we will be strong from within. So tagaan tagid atensyon ng aton spiritual life. Hindi talang papakuro ng aton mga lawas nga mag-exercise ta. Nami man ang nag-gym ka para siyempre yung mga physical strength mo ma-develop. But what about your spiritual strength? Ang imo inner man. Kay ang tao ya, bisan mga Kristiyanon, ang gina-atensyonan lang ya ang outer, di ba? Ang inner ya. Tigisa na kalipatan, gina-develop ang body, pero ang spirit, ay. So isa pag niya nakita dali, nga natunan ta, hindi lang mga taga-antas ang inner man, kundi nga magpuyo si Kristo, kung putambolon, magtinir siya sa atong tigipusoon, nga ang aton pagtuon naka-rooted, ka-grounded in love. And then lang taon tadi ikatatlo, no? Kaya nabayaan ta, wait ni malambot sa nagligad nga adlaw. Verse 18 sa Ephesians, may be able to comprehend with all saints what is the breadth, the length, and the depth, and height, and to know the love of Christ which passeth knowledge, that ye might be filled with all the fullness of God. Ika-third yung prayer ni Apostle Paul sa mga taga-Efesos, which I believe amo maning i-pray gid naton sa mga tumulo, nga maintindihan nila, no? Kaupod sang iban pagid nga mga tumulo with all saints, kung ano ang natawag naton breadth o kung ang height, ang length, ang breadth is actually is the width, no? Ang iya sininga ka sang karon, ang kalabaon, ang kadalumon, ang kataason, the breadth, the length, the depth, and the height of the love of God, no? Kay ginhatag diri sa aton nga hindi ta maintindihan, of course, kay silindri ni Pablo, and to know the love of Christ which passeth knowledge. Nga ang gugma ni Kristo nga hindi naton mahangpan, pero ginpakita yan sa aton. Christ has demonstrated His love to us, silin ni Pablo sa Book of Romans, that while we were yet sinners, Christ died for us. Di ano kadako sinang nga gugma nga ang atong Ginoong Kristo nga aton Dios kag Creator, the Son of God, nga ginhatag niya kabuhi agud lang nga magsakripisyo para sa aton. Kung imo lang tawon ang iya sina nga breadth, length, depth, and height, hindi naton matungkad, pero do ano kadalom ang gugma ni Kristo. Kay isa ina sang pangamuyo ni Pablo nga mahangpanta kung ano gidya kadako ang gugma sang Ginoo sa aton. Ito in a simple illustration kis nga kung sa between the man and the woman, the boy and the girl, siyempre kung may pangluyag sa imo, ang gusto mo gid mabalaan, kung bala palangga kagid sang imo nga labi-lagi sang lalaki, kung ikaw babae bino, nga kung paano ka ginapalangga sinang lalaki, kis di mo pagani pagbatunon unless niya ma-prove nimo ang natawag bala nga kasangkaron, no? Ang kalabaon, ang kadalumon, kag ang kataason sang gugma sang isa ka tawo. Sa bagay, no? Hindi niya basta-basta nga matakos mo lang dayon. It will take time. That's why amo na nga ang mga natawag nila nga long relationship is more important than the short ones. Kay sa long relationship, dira mo makilala ang tao nga tagaan naman sa imo kabuhi. Tigaling sa aton tinion karon, sila nila gauso ya rapture na lang. Sabniton ka lang isang isa daya kalalaki, kag gamiton, kag bayaan. Amo na ang halimbawa man diri sa aton kabuhi spiritually nga dapat tong karon taman ka intindihon ta kung anong ginhimo ni Kristo sa aton. Kay si Satanas siya, he will destroy us. Amo na yang goal ya. We will see that verse later on, no? Pero siling ni Pablo diri, kung nga importante nga maintindihan ta nga bisan hindi ta matungkad, pero mabalaan ta ang kasangkaron, kataason, kalabaon, kag ang kadalumon sang gugma ni Kristo sa aton. Sa bagay si Pablo naghambal nga amoy ning nagapush siya iya, kay hindi pala sila sa 2 Corinthians chapter 5, no? That the love of Christ constraineth us. Ang gugma ni Kristo amo ning nagatulod sa aton nga mag-alagad sa iya. Di ba na mention ko sa naligay nga broadcast nga amo man ang reason kung mag-alagad kita sa Ginoo. Kay sa John chapter 21, makita ta nga si Peter ginpamangkot niya si Peter ginpamangkot sang Ginoo didto sa higas sang baybay, no, pagpakita sang Ginoo after he died. Ginlantaw maybe sang Ginoo ang iyang mga kaupdanan kay sila niya, do you love me more than this? Ti sila ni Peter, yes Lord.
Sila sa Ginoo, you feed my lamb. And then secondly, sila nga, do you love me more than this? May bigyan tudlo sa Ginoo ang iyang mga kasangkapan ta, ang iyang boat, no, iyang salakyan. Kay man nga ako nimo intindihon dra, sa pagkamatay sa atong Ginoong Kristo, si Peter, gipanghagad liwat ang iyang mga natawag naton nga mga disciples, no? O kung mga disciples ng Ginoo. Actually, mabasa mo na kung imo nga lantawon sa John chapter, I believe John chapter 21, na dira mo na makita ina siyang record, no, sang kabuhi ni Apostol Pedro. Ginsiling dira nga I mean inang iya pamangkot, no, pamangkot niya sa kay Peter, no. Let's look at that. Kay siling niya, he said unto him the second time. Of course, the first time, siling niya, do you love me more than this? More than these things? Maybe gatubang sa iya mga kaupod ng mga apostles. They siling, yes, Lord, I love you. Siling siya, feed my lambs. And he said to him again, the second time, Simon, son of Jonas, do you love me? Siling ni Peter, yes, Lord, thou knowest that I love thee. And he said unto him, feed my sheep. And then thirdly, and he said unto him the third time, Simon, son of Jonas, lovest thou me? Peter was grieved because he said unto him the third time, lovest thou me? And he said to him, Lord, thou knowest all things. Thou knowest that I love thee. Jesus said unto him, feed my sheep. So dira siya na makita ta, no, diri sa John sa 21 sa ginbasa ta pag-ulang, makita ta nga ang pamangkot diri sang Ginoo, no, sa kay Peter is very important man sa aton karon. Ang pamangkot nga ang maalagad ta sa Ginoo, anong rason, no? Naintindihan ta bala ang iya ginhimo para sa atong kabuhi? Tiyan mo na nga prayer na ni Pablo nga ma-comprehend naton, no? That we'll be able to comprehend with all the believers ining with o kung kasangkaron, kalabaon, kadalumon, kag ang kataason, kag intindihan ta ang gugma ni Kristo nga nagalabaw sa atong kaalam. Di siyempre, kumaslingan kita nga with spacit knowledge. Meaning daw di mo na maabot, mo man hambal ni Paul sa Philippians chapter 4 nga do not worry about anything. Instead, pray. And thank God for His answers. Kag siling niya, kung imo na himuon, the peace of God which passeth all understanding. So, ginahambal na permi ni Pablo, no? Ang gugma sang Diyos, ang kalinong sang Diyos nga nagalabaw sa aton pag-intindi. Di ko simply speaking, nga hindi mo maabot, hindi mo maintindihan, pero mabatyagan mo. Kahit hindi giman natin niya matungkad ang gugma sang Ginoo mo. Paano ta makasabat sila nga sang gugma sang Ginoo nga namatay siya sa aton? Nga nag-sacrifice siya nga creator. Masablan John chapter 1. Nga nagkariya sa ning kalibutan, no? Manging creator naton, siyang kapawa. Before the world began, ara siya kaupod sa Diyos, kaya siya mismo Diyos. Pero way siya ginbaton sa mga katauhan. Hindi nila naintindihan. Di sa aton nga mga tumulo sa una, matagasapak sina. Di matakaintindi sang love of God, pero requirement gali ina. Kasubong sa ginbasa tato sa kay Peter, requirement gali ina, no? Nga maangkon naton ang natawag nga fullness of God, no? That ye may be filled with all the fullness of God. Kung hindi ta mag-grasp o kung makomprehend ang ginhimo ni Kristo, meaning to say, hindi man naton maangkon ang kabug-usan sang Diyos. No? To know the love of Christ which passeth knowledge, that you might be filled with all the fullness of God. Ari ang explanation niya, no? That our soul would be emptied by everything that Satan has filled our hearts. All the bad things will be filled by God with everything that He is and what He promised to us. His love, His grace, His mercy, His joy and peace, and all that pertains to life and godliness. Ang gusto kay pahangop din ni Apostol Pablo, makon naintindihan ta ang gugma sang Ginoo nga kung paano siya nag-sacrifice, kag iya plano nga luwason kita, kag gusto iya magawi sa iya, agud nga mabatyagan tagid ang kabug-usan sang Dios. Kay ining tagipusoon ta tuod, no? Ang aton kalag, ang aton mind, emotion, and will na puno sang tanan nga mga bagay, no? Nga ginapamutang ni Satan. Imaginablalin sa na tao ta, ano ba lang nag-influence sa aton sining kalibutan? Kaya may mga tao nga masubo, no? Nga namatay lang, pero ang unod sang ulo, no? Sang tagipusoon,
tanan nga mga butang nga ginpamutang ni Satan da. And to be honest, budlay na nimo ikakason, no? Budlay kakason ang mga ideas nga ginbutang ni Satan sa mind sang mga tao, no? Kag sa mga kabataan naton karon. That's why nga if you want to experience ang mga ni Lord Jesus Christ sa John chapter 10 and verse 10, the thief cometh not but for to steal and to kill and to destroy. Ti sino ginamindri ni Lord Jesus Christ nga thief cometh but for to steal and to kill and to destroy. Nagarefer ini kay Satan nga ang iyaya nga katuyuan is to destroy us. If you are not aware of that, destroy our children. Amoy na nga importante man nga may mga gadgets ita, may cellphone in order to communicate. But aside from that, there are many things nga hindi mayo ang kabataan ta nga may mga cellphone bangod open kayong internet. Kag ang tanan niya kahigkuan dira no, malantaw nila especially when they are alone. Amo nang danger subong. Amo na gani may isa ka preacher nga gwali siling niya ang saya nag-abot sa mind niya, which I agree. Kag maybe you will agree with me. Nga aton mga kabataan is exposed to the world sa butang tabi anom ka adlaw. Butang tabi na dalaman nato sila sa simbahan, ga-attend man sila sa Sunday school or ga-attend man worship service sa aga, mamati sa wali sang pastor. Pero sila niya ang nag-abot sa atong pastor nga nagsulat sining article, paano ko kakason, no? Paano ya kakason ang tanan nga mga bagay nga ginsulod ni Satanas sa ulo sang kabataan nga amo nag-influence sa ila sa matag adlaw halin sa Lunes hasta magsabado. Ti kon attend sila sa Sunday school, itudluan sila isa ka oras nga wali, inang 2 hours would be enough nga nga magkuha silang tanan nga mga bad ideas. Hindi guro, no? Di mo na dako nga dilema dira sa mga manugwali kay kisa manami anong taga nagwali ta pero ang pamangkot bi, no? And I have to consider that. Nga to lang ginhambal ko ang ginwali ko nakakakas sang mga bad ideas na ginpanulod ni Satanas sa mind sa mga katauhan and including me, ginpanulod yung sa mind. Paano mo nakakason? Nagod mo experiensyahan mo ang natawag dira ni Pablo nga the fullness of God, no? Nga ma-enjoy mo ang kabuhi nga ginplano sang Ginoo para sa imo. Think about it, hindi ba budlay? Amo na nga dapat tagaan ta priority ang Word of God, and maybe that's the reason why I want to be sa sitting at Facebook and do this program daily because siyempre kung imo i-compare ang influence namon nga manugwali kag challenge man ni sa manugwali mo nga kung ang aton ginawali hindi man maka-influence sa mga katawhan ag hindi mag-work ang Holy Spirit, no? I know hindi man budlay hindi man mahapos nga magwali di kay si Satan birada man sa amon mo, di ba? Nga discourage kami, nga paluyahon kami, nga hindi kami pagpapawalihon di. Abi nyo, ano lang ang struggle makabiyanan? I have that struggle. Kaya may time nga gusto ko mag-record, kaya magwali diri, kaya may mga upang himuon si Satanas, may mga bagay nga nasulod sa utok mo nga ginagaling yung imuutok. So, ang reason dira, kaya hindi gusto ni Satan, no, kasi ang mga demons, nga maghimo sila nga program para at least ma-remind ang mga katauhan. Kaya ito man, pabayaan mo lang. Abi ko wala, abi, for example, wala abi sang amo sini, wala word of God, wala kakasimba. Imagine lang, ang tanan ng mga ideas nagasulod sa imo ulo, pakadto sa imo kalag, kadto sa imo espiritu. Iya tanan ni Satan, amo na ganing tawag na siya nga, a thief cometh not but for to steal and to kill and to destroy. Amo na gusto ni Satan niya, nagubaon ang atong kabuhi. Gubaon ang kabuhi sa mga kabataan, nga madaldal sila sa impyerno. Sa mga tumuluo, kag sa mga alagad sa Ginoo nga matutuod nga mga manug nga tumuluo, hindi naman na makuha ni Satanas ang aton eternal life. Hindi iya makuha ang akon eternal life, no? Ambot sa imo kun kapati kaya nga madula ang eternal life kay ginawali sa iban nga preacher da nga madula imo kaluwasan. Di mo siling ka nga madula imo kaluwasan, that is equivalent na sa madula ang imo eternal life. Di madula ang eternal life kay hindi. Pero kung hindi man ni Satanas madula ang akong eternal life, kaya hindi yung mabawi mo. Hindi man napabuwion sang Diyos ako ng akong eternal life, yung nabaton. Pero Satan will, do his best. Nga sa diin ma-disable niya ako. Pag ma-disable niya ikaw, kung ikaw managwali, hindi ka papawalihon, no? I-discourage siya ka, taga niya ka na mga problema, kag blinded siya ka sang mga
kaayuhan na ginhimo sang Ginoo sa imong kabuhi. Nga hindi mo maintindihan balik atong gintulan ta diri nga hindi mo ma-comprehend ang breadth and length and depth of God's love. Kay kung mahimo na ni Satanas nga madula ang imo attention sa ginhimo ni Kristo Jesus para sa imo, kag magluya ang imo paghigugma sa iya. Di ano pa, kundi hindi mo ma-experiensyahan, you will not be filled with all the fullness of God. Kinahanglan gid nga maimti ang aton tigipusoon sirang tanan nga mga bagay nga gipamutang ni Satan, kag islan sang love, grace, mercy, and joy, and peace that comes from God. Kay tinguhaan ni Satanas nga kwaon ina. So amo na nga sila ni Christ, if Satan comes in order to steal and kill and destroy you, I am come that they might have more life, or that they might have life and that they might have it more abundantly. So kung imo i-compare ang natawag naton nga contrast between the work of Satan and Christ, opposite din kayo, black and white. Minto siya kay Satan niya, be black, ang iya sa Ginoo white. But balon hindi pwede niya upuron. Amo na ang magwa siya na nga kung upuron nimo, nga piyak mo nga tiil ato kay Satanas, ang piyak mo nga tiil ari sa Ginoo, di medyo baka di ba? That is what we call compromise. Ang imo life gin compromise mo. May story blan hanungod sa redemption, no? Nga kita nga mga tao makasasala, si Christ namatay para sa aton agud tubuson ta sa aton mga sala, with a purpose nga maghalin kita kay Satanas, kag magcling kita sa Ginoo, that we walk with Christ and enjoy Him forever. Di galing kay sa isa ka ilustrasyon baka nabasa ko man, nga ang iya bata gin-kidnap sa sabi ka bilyonaryo gin-kidnap ang iya bata. Dason nagapangayo sang millions, no, of dollars agon nga itubuson as a ransom. So ginhatag ang iya nga $5 million in exchange ang iya bata. Galing kay nabaton na sang kidnapper ang $5 million, pero waya nakuha ang bata niya. Hindi siling nga hindi iya paghatag. Kaya actually one of his word man to ang kidnapper, mga kung nagaan mo ko 5 million, i-release yung bata mo. So, gin-release ang bata, pero the problem is, hindi maghalin ang bata sa kidnapper. Kaya bangod, silisinin ang story, nga na-in love ang bata sa kidnapper. Di, ano mo na karon? Kung di perdi ka, nagbayad siya 5 million, waya pa nakuha ang bata niya. So, karadlawan, no? Sabagay, illustration mo na, it's a story. Pero, masligayahan nga hindi na matabo. Kaya ang bata ya, dapat ang kidnapper ya, karadlukan gina isang kabataan. Pero ato yan na in love siya no? Maybe it will not happen to us physically, pero spiritually speaking, damo sang mga nag-claim nga tumuloo nga na tagaan na sang ransom nga si Christ namatay para sa ila, and yet hindi sila magaling kay Satanas. Ang ginahimo nila, ang buluhaton ng Japon ni Satan, di perdi, magamal kita, hindi lang na perdi ikaw as ang Ginoo daw nahuyan pa, ay ti, makbo, ginhatag iya kabuhi, pagkatapos, kasi gaya alagad kay Satanas. Have you imagined that? Na hampal mo balay na? Nagkakatabo mo na sa aton, no? Naging redeem kita ni Christ for the purpose nga maghalin kita sa kay Satanas and spend our lives committing to our Lord. Katingin, tubos siya tamo. So, ang aton loyalty, ang aton commitment should be to Him. But to find out, nga isa dito pa kita yung aton pakiling patutaya sa kay Satanas. Ang promise ng Ginoo nga maangkon naton niyang kabuhi. So ini nga life ang hinambal ya, hindi ni physical life, kundi sila I come to give you eternal life. Amo na yung life ang ginhatag sing Ginoo mo. Hindi lang basta-basta ang kabuhi. Kaya ti kung may kabuhi na ta, why would Christ give us another life? Di ba sila may kabuhi naman ko? But this is a different life nga ginhambal sa 1 John chapter 5. Amo niya ang gift of God nga eternal life. Hindi lang nga kita kanya eternal life, but that we should enjoy that life. The word here, to have it more abundantly, does not really mean nga kung batunon mong Ginoo kasubo sa pag-intindi sa iban, nga magkwartahan ka, o kung maangkon mo ang kabuhi nga masulhay, hindi man mo nang ginhambal. Ang na-meaning diya sa more abundantly is that you will enjoy the meaning of life. Magbalik ka blakit ito sa ginambal ya, that you might
be filled with all the fullness of God. Na amo na ang abundant life nga ma-feel ang aton kabuhi sang kabug-usan sang aton Ginoo. Might be filled with all the fullness of God. So, kasilindra sa 2 Peter chapter 1 verse 3, according as his divine power hath given unto us all things that pertain unto life and godliness through the knowledge of him that hath called us to glory and virtue. So si Apostol Pedro nang siling, nga according sa gahom sang Dios gintagaan niya kita sang tanan nga butang nga napertiniser sa kabuhi kag sa pagka-Dios noon. So meaning to say God has provided us all this. That's why hindi imposible nga ang tumuluo magakabuhi sang kabuhi nga gusto ikakabuhi sa Ginoo. Kaya hindi ka kasiling nga ti Lord budlay man ning ginapangayo mo sa akon nga magtutom ko, nga mag-fully surrender ko sa imo. Kaya to be honest, as a human being, wala kita capacity sa paghimo sina. Wala, no? We don't have the capacity actually to do that. Kaya bangod nga, ang masiling ko di, nga wala kita sang gahum, no? Physically and humanly speaking. That's why nga ang Ginoo ay ang nag-provide. He has provided us ang tanan nga butang nga sa ilong ko pa na pertiniser, no? Or prepared for that kind of life and godliness kung makilala tagid ang Ginoo. Kag siling dire nga nagtawag sa aton sa himaya kag sa iya kadungganan. So, it's possible to enjoy life even without the involvement of money. Iti laban sa tao ya hambal nga malipayon na kuya kung ma-provide ang tanan kong needs, no? Especially kung may kwarta ko, may balay, may mayong obra, may salakyan, kag may income. So what about kung wala kay may mga tumuluong nga way ginaya mo, no? But yet they are enjoying life because it talks about the spiritual involvement of God in our lives. Sa iya tanan nga gin-promise sa aton eternal life, peace, long suffering, and even in times of distress, magkaangkon kita sang paglaom. Katawom sina, no? And so, tapos na ng chapter 3, no? That's why sila nga diri sa verse 20 and 21, now unto him that is able to do exceeding abundantly above all that we ask or think, according to the power that worketh in us, unto him be glory, unto him be glory in the church, by Christ Jesus, and through all or throughout the ages, world without end. Amen. No? So, doon nag-utal kita sa paghambal sina. Liwaton ta sa pagbasa, no? Now unto him sa iya nga makasarang sa paghimo sang tanan nga butang in abundance, no? To supply all of those things sa ginhambal rin ni Peter. God is willing and able to do that even above all we ask or think. Isa pray kita sa Ginoo sang provision and the Lord will provide us much more than that nga wala ta gina-expect. May pag-ani kung hindi tasagad pangayo bala, no? Kaya ang Ginoo kabalogid siya ng mga needs naton. Tun iblang kabuhi ni Apostol Pablo kay anong hambal niya nga in all situation I am contented with the life that God has given me. Gani sila ni Apostol Pablo diri sa closing sang chapter 3 sang Ephesians. Unto him be glory in the church by Christ Jesus throughout all ages, world without end. Amen. So amen sila ni Apostol Pablo, no? Ay tugyanta sa Ginoo ang tanan nga butang, no? Nga ginhatag niya sa aton. Everything that God has provided us, we should be thankful. I pray nga kabay nga magtubo kita into this kind of understanding, no? Ang handom ni Apostol Pablo, kabay maging handom man naton nga mga pastors, nga mga leaders nga ihatag sang Ginoo sa mga tumuluo. Kay kisa ato I mean by experience, kisa ara kita nga gawuri kita sa aton situation. Kag kisa daw ga paloy-luoy kita. Di pa ron dumunta nga ang mga members nga dumalahan ta, nag-need na sila sang natawag naton atensyon and care. So, kisa kung naglibot lang niya sa aton personally ang mga concern. That's why mo na kung pastor ka, leader ka,
kag hindi mo ma-absorb ang tanan ng mga pagtilaw, kay bangod nga hindi man makita sa imo ang gahom sang Dios nga gin-promise sa diri sa gitunan naton diri, hindi mo ma-comprehend ang gugma sang Ginoo, and then you start blaming, or maybe you're discouraged. Anong matabo sa mga tao nga nag-expect sa imo that you should be a strong leader? Amo na da ang isa ka butang nga hindi lahog-lahog. But God has promised us that He will provide all of that, no? Tuwing nang balyabla nga, He will provide us everything that pertains to life and godliness. So after all, no, maagyan tagid man na tanan sa sining kabuhi. But temporal na, no? Ang mga pagtilaw, they are just temporary things. Amo na nga ang prayer ni Apostol Pablo nga mangin mabakod kita, that we always trust the Lord in everything. Our needs, our problems, ang siling ni Peter, cast all of those to the Lord because He cares. Sabi ang kumati ka karon, so siling nga tinion, kag may damo man ikaw sa ginalukdo nga mga problema. Maybe you are a Christian. God has given us the capacity to overcome all these things. If you are not a believer, di budlay nimo ni overcome ang mga butang ni katabo sa imong kabuhi. Because as human beings, ang aton nature, wala sang capacity to overcome what happens in our lives sa mga pagtilaw, sa mga challenges. You need Jesus Christ. Amon ang kinahanglan nga magpalapit ka sa iya. Siya maghahatag siyang kabuhi, kag siya man ang maghahatag sa ginatawag naton nga capacity to live this life. Okay, so salamat gid sa pag-upod sa aton sa nga tinion. Balikan ta ni sa parason ng kiyunan. Yapon ang inyo biyan, Pastor Pili Tabag. God bless you.